naman. Ayan, recording na. Yan. Pass. Ayan, pass. Okay. Sige. Okay guys, mabuhay. Maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Ako si Don Sermio. At meron tayong special guest ngayon. At galing pa to sa America. Actually, plano sana naming magkita sa America para mag-interview. Pero expired na ang visa ko. So, Zoom na lang muna kami. So, ladies and gentlemen, let's all welcome ang isa sa mga pinaka-in-demand na model events host sa America. At syempre, negosyante rin. Si Chris White Coco, palakpakan naman natin siya. Magandang umaga, Hello. Chris. Dito sa Pilipinas ay umaga, dyan sa Amerika ay gabi. Gabi, oo. Opposite tayo. Salamat ng marami sa time. Sir Don. Sir Ayan. Doon na lang, okay lang. Don na lang. Sige. Tayo. Okay. First question to Chris, kasi I'm sure baka hindi ka naman masyadong updated sa mga issue, no? Pampakalma lang muna natin para sa mga fans natin. Nabalitaan mo na ba na hiwalay na ang Katniel? Hindi. Ayun. Ngayon ko lang nalaman nung sinabi mo. Oo, actually, dito sa Pilipinas, napakainit na issue. Para siyang national issue kasi nag-release ng statement si Katrina at si Danielle na hiwalay na sila after 11 years. Diyan sa Amerika, medyo hindi pa kayo aware. So, especially ikaw siguro dahil napaka-busy mong tao. Right? Kasi, tsaka dito kasi sa YouTube lang kami nakikinig, ganyan. And then most of the naman pinapakinggan natin puro dito sa US. Ganun. Ayan, sige. Eto na muna, Chris, first question ko. Actually, ito yung first question. Paki-introduce naman, sino ba si Chris White Coco? Bukod sa alam namin na model and event host and negosyante. Aside from that, diba, sino si Chris at paano siya napunta sa Amerika? Dito ba siya sa Pilipinas pinanganak, lumaki? Ayun. Diyan ako nag-aaral, diyan pinanganak ako diyan, and nakatapos tayo ng kurso ng nursing para makarating tayo sa Amerika. Sumikap pa natin na makatapos ng pag-aaral, tapos but at the same time tumutulong na tayo sa family para magbenta kasi when I was 14 years old, wala naman kaming enough income. We just living paycheck to paycheck. Si mama at si papa, they both work in the hospitals. Then nung na-diagnose din yung brother ko, kasi yung twin brother ko when we were 14 years old ng schizo, kaya alam naman natin mas magastos pagka merong kamag-anak or kapamilya na may sakit. But then naging motivation natin yan para pagsumikapan na makapag-aral, and then makatulong din through selling. Kaya nagbebenta na tayo when I was 14 years old. And then dala natin yung skill na yon, but at the same time, pangarap pa rin natin na makarating ng Amerika. Kaya napasa natin yung exam, napasa ko yung exam from NCLEX, yung nursing exam. And then nakakuha tayo ng employer dito sa America, sa Texas actually, yung state. Yung hospital nagbigay ng visa, yun yung immigrant visa. So 2010 nakarating tayo dito. Pero sabi ko nga, okay yung kita dito, pero ma-homesick ka din kasi wala namang family. Kaya nagsumikap din tayo na tayo ng sarili natin na pagkakakitaan, katulad ng pagbebenta ng mga necklace, ganyan. And then, noong 2010, dahil nag-house to house ako sa doktor, sa bahay ng mga doktor, nakakilala ko ng accountant. And then yung accountant na yun ang nag-mentor and nagtiwala sa kakayahan natin na magtayo ng negosyo, na pumasok tayo sa partnership through offering accounting service and wealth planning sa Amerika. Kaya from 2011 hanggang 14, pinapractice na natin yung accounting. Kaya kahit hindi na tayo nurse pa din naman, yung license ko is still active. But dahil doon, nakatulong tayo sa mga Pilipino pagdating sa pag-budget ng mga pera nila, sa mga high-income professionals at saka mga business owners. So fast forward, nagtayo na ako ng sarili kong company noong 2015. Until now, yun nga yung pangalan nga ng company natin ay Wyco Tax. Yun yung last name ko kasi Wyco, di ba? Tax. Yes. Tapos, ayan, dahil sa
tuturo natin kung paano magtayo ng negosyo sa Amerika. Nagtuturo tayo ng mga sa seminar, virtual or kahit in person. Nagkaroon tayo ng recognition last year, Gawad America, as a business person of the year sa Hollywood, California. And then na-recognize din tayo ng business person ng Texas. Kaya in return, napansin tayo ng mga president ng Rotary dahil meron tayong YouTube channel, Reels, kinuha nila ako na event host and then mag-fashion show for Cosa Manila last year. And yun na nga. So tuloy-tuloy lang tayo sa pagtanggap ng mga projects para sa karamihan kung for charity naman yung ginagawa in return. Ayan, pero Chris, yung interest mo sa like hosting and modeling, kailan nag-start yun? Sa Pilipinas pa lang ba nag-start ka ng mag-model or mag-host? Sa hosting, sa Amerika pa lang nag-host na tayo after nung COVID noong 2020. Dun sa Miss Earth, dito yung regional pageant like sa Texas, Colorado, Washington. Kasi napansin din tayo din sa social media ng mga organizer. Kasi gumagawa ako ng mga reels, alam mo, nagkukwento lang ako ng mga kung anong mga nangyayari dito. Then through that, trinay natin yung hosting dito pa lang sa Amerika nung tapos na yung COVID. So 2021 talaga yung full time sa beauty pageant. And then dito sa last year ako nag-start na lumakad dyan sa Manila. Yun yung maging ramp model, no? Yun ang ano mo pinaka. Manila's Best Dress, yes, oo. Nilakad natin yung 3 design or 3 damit mula sa Americana, mula dun sa black and then white suit na ginawa ng isa nating fashion designer na kaibigan dyan, si Jong Sudlon. Kaibigan ko na siya ng maraming taon. Pero dito sa Pilipinas, hindi yan, kumbaga, hindi nag-start yung interest na yan. Hindi mo pinlano na maging artista, na maging singer, maging host, or maging model. Dito sa Pilipinas, nung nag-aaral ka pa, or... Nangangarap tayo nun, kaya lang parang, alam mo yun, Don, pagka wala kang pera, pakaramdam mo, lalo na mahirap ka, wala ka talagang pangarap siya, pero hindi ko inisip na mangyayari. Nung naging nurse na ako kasi dumating na yung part ng realidad na kailangan meron kang trabaho na continuous. And yung acting, modeling, gusto mo siya nung bata kasi nakikita natin si Gabby Concepcion. Okay. But then, so hero mo ba si Gabby Concepcion? Nakita ko yun yung kay Gabby tsaka kay Sharon Cuneta kasi laging, di ba, sila yung love team nun. Kaya lang sabi ko, wala naman yung looks, wala naman akong ganong looks tsaka wala din akong ganong height. Kaya pangarap na lang siya noon. Wow. Ang humble naman ng wala akong looks. Ay, hindi ka nag-attempt na mag-audition, wala kang ganun pumila para gumawa ng commercial. Hindi talaga yun ang naging priority mo, kundi ang mag-aral talaga. Pumila ako pero sa mga game show like Itbulaga para sumali ako as contestant sa Pinoy Henyo. Sa Game Ka Na Ba ni Chris Aquino, Who Wants to Be a Millionaire. Sumali ako as a contestant na baka manalo ng 100,000, di ba? But yun, at the same time, nagbebenta din tayo sa mga contestants nila. Kaya ayun, kaya nakilala ko ng mga... Business-minded ka. Kasi kailangan meron tayong makuha doon, kaya di natin makuha 100,000. Makabenta tayo ng pabango. May dala akong pabango doon para habang nakapila. Sa show mismo, sa mga kasama mong contestants, nagbebenta ka, inaalok mo silang bumili. Nakabili naman ba sila? Si Ai de las Alas, bumili siya ng pabango. Dati merong Ay Charap doon sa likod ng ABS-CBN. Yes, oo. Kesyo medyo naging close ko yung studio coordinator doon. Pinakilala niya ako kina Ay, kina John Lapus. May dala akong pabango. So hindi naman ako nanalo ng 100,000, but nakabenta naman ako. Oo. Sabi ko, pwede na rin, may consolation prize. Tsaka meron naman silang pa-hotel at tsaka pakain. Although matagal lang yung pila, mga 8 oras hanggang 16 hours ka nakapila. Okay lang din. It's about the experience. Pero, Chris, ano napi-feel mo pag binabalikan mo lahat yan, yung experience mo na yan? Kasi ngayon, pwedeng i-consider na successful ka na sa field mo,
Pero yung pinagdaanan mo, hindi rin pala ganun kasimple. Medyo, ano pa, yung journey mo, marami rin ano yan? Marami ding mahirap, di ba? So, anong nafe-feel mo every time naglo-look back ka? Kaya umuwi ako sa Pilipinas every year. Masarap na mahirap balikan kasi masarap siya dahil na-overcome mo. Mahirap kasi alam mo na marami pa ring mga Pilipino that they going through the same Okay. situation kasi hindi naman lahat nabibigyan ng tamang platform and marami rin mga Pilipino na may pangarap. Yun nga lang hindi sapat yung kakayahan nila and pagdating sa The mga kakilala opportunity na nila. yan. Oo, masaya siyang balikan pero it always make you feel humble. Kasi Mm. kung hindi siguro dun sa experience, hindi tayo susumikap na maging matagumpay sa sarili nating larangan. And of course, very thankful. Yun naman ang hindi natin pwedeng mawala, yung magpapasalamat tayo every day kung ano yung mga nakuha natin and magiging hopeful and we keep the faith na umasa sa mga bagay na wala pa tayo. But at the end of the day, it's giving back yung pinaka-importante and make sure ang bawat isa merong something sila na pasasalamatan every day. Kasi nagmumultiply ang blessings pag Ayan po. sinasabi natin siya lagi. Okay, Chris, when you say giving back, ano yung parang ano yun? Paano yun? Yung Paano ka nag-give back sa community? Dito ba sa Pilipinas or dyan din ba sa mga Pinoy sa Amerika? Ayan, dalawa yung ginagawa natin sa Pilipinas. Last year kaya tayo rumampa dyan dahil yung proceeds nung show na yun na-donate yun sa charity, sa simbahan ng organization. So that's number one. Yung actually tatlo to eh. Yung number two naman dito sa Amerika, tumutulong tayo, nagbo-volunteer tayo sa Philippine Consulate ng Houston sa mga nagre-renew ng mga passport. So nandun tayo sa mga Pilipino na gusto maging dual citizen, gusto nilang mag-renew ng passport nila o kaya naman yung birth certificate nila, tumutulong tayo sa consulate for free. Then nagtuturo din tayo ng financial planning na tinatawag kasi alam mo na doon pag dito malaki ang kita, malaki ang gastos, dapat ang mga OFW sanay sila na mag-budget. Dapat meron sila laging savings, meron silang investment, tapos yung natitira yun dapat yung pantulong sa pamilya. Yun yung pangalawa natin, gumagawa tayo ng mga ganong workshops. Yung meron tayong upcoming project, ito naman yung mental health symposium. Okay. Dito naman ito ay mangyayari sa August 24 this coming year. Ang mental health symposium is bringing awareness. This is a whole day event na it's gonna be global kasi yung non-profit to na magko-conduct tayo ng workshop, meron tayong 25 na business non-profit organizations na magpa-participate dito. And yun yung project ko personally kasi nga gusto kong i-donate yung part ng proceeds mapupunta sa National Mental Health Philippines. Okay. Yes, oo. Kasi marami pa rin dahil yung brother ko, yung kakambal ko, 8 years na siya sa Mandaluyong and marami pa rin mga infrastructure na pwedeng itayo katulad ng basketball court. 8 years na siyang Sa private, sa mental rehab. Dahil kaya ako nagsusumikap na trabaho dito para masustentuhan natin yung rehabilitation at medication ng kakambal ko. But then, nung nakikita ko yung loob ng National Center for Mental Health, kaya uwi ako this holiday kasi I only visit him once a year para madalaw, safe and sound naman siya doon. But then marami pa rin dapat i-develop yung daanan ng National Center for Mental Health, basketball court o maybe yung mga libangan na pwedeng mga nakakatulong sa pagiging produktibo ng mga pasyente at yung mga tao na naka-confined sa loob. Yun yung mga gusto nating masustentuhan through this mental health symposium dito sa Dallas, Texas. So parang advocacy mo na rin yan talaga yung tungkol sa mental health kasi may personal experience. Alam mo, Dondon, alam ko bawat isa sa atin, kagaya niya nag-i-interview ka, you want to
you want to carry the show. But at the same time, there are times that we are not okay. And Okay. alam mo, it's okay not to be okay. But ang gusto nating ipaalam sa iba na you are not alone. Hindi mo dapat to i-carry mag-isa kasi katulad natin, para tayong ship yung barko. We don't sink if we don't let the pressure in. So ang advocacy natin is para maging norm. Kasi sa atin, di ba, hindi natin pinag-uusapan either sa family, sasabihin nila na mahina kang tao, pag sabi mo nag-undergo ka ng depression, anxiety, o marami kang excuses. Pero totoo naman nangyayari yung ganyan eh. Pero ang pinaka-importante dito sa ganitong delicate na conversation, dapat i-acknowledge and wag natin i-dismiss pag nagsasuffer yung isa ng depression or meron siyang early signs ng anxiety. Kailangan ang pamilya, kaibigan, kahit na yung iba pang mga grupo, alam nila kung paano kausapin yung mga tao na nag-go through doon. At also, tayo na nakaka-experience nun is also meron ding healthy na paraan kung paano tayo makikipag-usap. Hindi kasi lahat ng tao pwede nating kausapin pagdating sa mental health. Yes, kasi iba yung iba nga ang tingin diyan parang nag-iinarte lang, yes, umaarte lang. Ganun usually ang nila, ang dating niyan eh. Pero of course, maganda naman yung may mga tao talaga na nag-focus din. May advocacy tungkol sa mental health, lalo ngayon, 'di ba? Lalo na nung pandemic, marami talaga lumabas talaga yung mga ganyang klase ring sakit. But anyway, aside from that, yung mga advocacy, business, ano pa yung mga gusto mong gawin diyan? Like showbiz related. Showbiz. Well, mag-host tayo sa concert ni Jaya dito sa Beverly Hills, California. This is the early holiday concert this December 10 sa Marriott Hotel sa sa rooftop sa Admiral Hotel this December 10. So meron 200 tayo na attendees doon. Ako yung isa sa mga host, red carpet to. And kung nasa Beverly Hills sila, California, meron pang tickets. So red carpet siya, and then meron dinner, and mga iba't ibang tao yung pupunta from different cities. Yun yung una. Then pupunta tayo sa Pilipinas, may mga interview din tayo sa Net25. That is gonna be December, I think 14. Yan. Magkakaroon tayo ng 1-hour interview regarding sa isang Filipino-American na buhay. Kaya yun. So yun yung mga projects natin. And then ayan, yung regular sa TikTok, Reels. Pero active ka ba? Isa ka ba sa mga active na Pinoy sa Amerika? Let's say pag may mga celebrity na dumarating dyan, ganun ka ba? Part ka ba ng mga nag-welcome sa kanila? Or part ka ba ng mga nagpo-produce ng shows, nag-entertain sa kanila? Part ako doon sa sponsor. Nung dumating si Chris Lawrence tsaka si Nina, dumating sila dito. Kasama ko sila sa Texas, sa 3 cities. Sumasama tayo sa pagdating sa concert para sa mga sponsorships. Ganyan. Pag kailangan nila ng host, saka lang ako mag-host. Sa mga naman, yung normally pagka mga concerts nagma-marathon yan mula Texas, California. Ayan. So doon tayo nakasama sa mga ganun. Meron pa mga ibang artista din na nagpunta dito. Sina Lani Misalucha, sina JR, Aiza Sigara. Karamihan na sponsor tayo. Tsaka pa picture. Wala ka namang puro good experience ba meron ka sa kanila? Or meron ding mga kasi nababasa ko minsan sa Facebook kapag may mga celebrity na nagpupunta sa America, may mga Pinoy na may mga complaints like parang pahirapan picture lang, nahihirapan na or whatever, ni fans day lang o meet and greet lang, pinapahirapan sila. Pero ikaw personally, wala ka namang bad experience? Wala naman. Okay naman sila. Kasi busog na siguro. Pag nagpa-picture ka dapat tapos na yung concert para nakakain. Pero so far, okay naman ako sa mga artista na nagpunta dito. Pero sinong mga peg mo? Sinong mga idol mong artista bukod sa Sharon and Gab? Sino yung mga celebrity na gustong-gusto mong makita? Si Vice Ganda.
Okay. Si Vice Nakita mo Ganda na siya in kasi, person? hindi pa, pero kung bibigyan ng pagkakataon, ayan, si Vice Ganda, si Paolo Ballesteros, nakita ko na yan. Okay. Kasi sila yung epitome kasi, tsaka si Vice Ganda ang isa sa mga nagtaguyod, lalo na sa mga LGBTQ na hindi hadlang yung kasarian mo para maging matagumpay ka sa buhay. And also, yung humility din kasi ni Vice Ganda. She's still humble na humble pa din siya. Tsaka very relatable siya Kahit na. makipag-usap. So, yun yung dalawa. And then Paula Ballesteros is another na gusto ko makita. Gusto ko rin sana makita si Tony Gonzaga. Okay. Yeah, yan yung mga nakakatuwa lang silang panoorin. And kung Why, pagbibigyan ng bakit, pagkakataon sila sana. bakit si Paul? Si Vice kasi given talagang, although hindi mo pa siya nakita dito Hindi sa pa. Pilipinas kasi nag-show din naman siya dyan sa Amerika. Si Paolo never pa rin. Ay, hindi, nag-Itbulaga ka eh. Nag-Itbulaga ako, nakita ko na si Paulo. Pero kasi si Paulo kasi yung province ko, Nueva Ecija kasi ako eh. Okay. Yun, kaya maganda, nag-evolve kasi ang talent ni Paulo Ballesteros. From, alam naman natin, nag-pageant yan si Paulo. Tapos, nakatapos din yan. And then, nag-start siya ng hosting, then nag-start siya ng drag. So, very versatile yung niya, yung art niya. Kumbaga, hindi siya napaglulumaan ng panahon. Lagi siyang relevant. Kaya, yun, yung gusto ko rin yung trail niya. And then kung ano yung career niya right now. Ayan, oo. Actually, very close ako sa mga taga-Itbulaga because nagtrabaho rin ako sa kanila sa Itbulaga noon. Yung aminin, I'm the head writer nila sa department. Sino ba yung aminin? Hindi ba si Ray Pumaloy. Si Ray Pumaloy. Huy, si Ray Pumaloy, nakita ko yan last year. Saan? Sa party, dyan sa rave, dyan sa BGC. Kasi pag nandyan ako madalas sa BGC. Sina Ray Pumaloy, sina John Lapus, lalo na sa Nectar, we bump to each other. Kasi doon tambayan ng mga yun. Yes. And actually, at that time, nag-show pa ang Itbulaga dyan sa America or sa iba't ibang party. Nakakasama ako sa kanila kasi naging part nga ako ng family na rin nila. But anyway, ayun nga, si Ray Pumaloy din kasi yun nga sinasabi ko sana kay Jenny, kung gusto mo pang mag-guest sa isang online show, si Ray Pumaloy kasi merong online show, yung Abante Liling, yan yung online show ng Abante. Kaya lang yung oras ko kasi medyo hiwalay dahil yung show niya parang 2:00 ng 2 or 3 p.m. eh. Maganda rin sanang ma-interview ka ni Ray. Okay lang. Mag-adjust na lang tayo, i-connect kita sa kanya para mas okay. At saka mag-connect tayo sa Facebook and kung may Facebook. Oo, kasi nag-a-adjust naman ako basta virtual, madali lang mag-adjust. Gumigising talaga ako ng umaga, ganyan, or madaling araw, or gabi dito, katulad ngayon. Kaya walang problema yan. Why Tony Gonzaga? Bakit si Tony? Ang isa sa mga celebrity dream mong makita. Na-admire ko kasi ang mga host, kagaya ni Tony, di ba yung Tony Talks? Si Tony, malalim din siya. Pag meron siyang singing career, meron siyang acting. Tsaka I think si Tony nasa Nueva Ecija din yata yan. Tapos alam niya yung pacing ng career niya. Diba? There are only times a certain age mag-start siya as a model, as a commercial. And then parang yung trajectory niya, alam niya yung how she carry herself as a model and then she become an actress. And yung sense of humor ni Tony maganda din ang sense of humor ni Tony. And then also, mula sa pagiging main stream sa Star Cinema, nagkaroon siya ngayon ng sarili niyang brand as a host. Kaya yun yung mga na gusto ko kung papasok ako sa industry is yung ganong trajectory na meron kang hosting on your own. And she's really good. And then she's also good in handling criticism. And yung pinch of sense of humor niya yung gusto ko din eh. Okay. Pero ikaw, kumusta yung pag-handle mo ng life mo dyan sa Amerika? Gaano ba kahirap maging Pinoy or dyan sa Amerika? Especially when start ka. Kasi dito lalo na sa Dallas.
Ang income naman dito, madali ka naman makakuha ng mga opportunity kung talagang masipag ka na maghanap, and also kung sanay ka sa Pilipinas sa hirap na yung tipong single number 4 na nagtatrabaho ka pa. Okay. Dito, basta kasi ako, basta may libreng Pilipino na pagkain, go ako diyan. So, trabaho tayo ng 6 days a week, katulad ngayon ang trabaho ko usually 10 hours and more. Kasi meron sa pag-handle kasi ng business, hindi naman laging jackpot yan eh. Minsan Oo. nawawalan ka ng kliyente, tapos kailangan minsan nawawala yung business mo sa uso kasi lahat uso ng technology, 'di ba? Mm. Kagaya ng lahat pwede mong tanungin through Google, meron pa tayong ChatGPT and AI. Kaya you're the captain of your own ship, kaya trabaho ka. But I make sure pag Saturday night and Sunday naman, napunta tayo sa church. Sa Saturday naman, I would try to watch movie o kaya naman kumakain tayo ng dinner sa mga kaibigan natin. And then, yun, patuloy tayo na nagne-network, kumukuha tayo ng maraming contacts. So, we try to make sure na merong balance. Pero I make sure na once a year nakakauwi ako ng Pilipinas. Kasi doon, isipin mo daling ka sa Iraq, no? Parang ganun kasi yung feeling na isang taon ka doon tapos wala kang chance na makapagbakasyon. So, yun yung kahit pa paano, wala kasi akong family dito eh. Mm. So, yun ang nami-miss mo, homesick. Yung kahit na kumakain lang ako diyan sa Pilipinas, kahit kumakain ka lang ng kwek-kwek, 'di ba, masaya na yun. Tapos yung melon na lasang tubig, okay pa rin yun. Iba yung experience ng holiday sa Pilipinas, kaya we want to make sure nakakauwi tayo. Okay. Pero bakit hindi ka gumawa ng sarili mong pamilya diyan sa US? Eh, Medyo kasi love life hmm, topic na tayo. love life, hindi right now mas happy ako na bachelor. Mas okay ako ng Okay. kasi, meron din tayong, responsibility sa mga pamangkin, yung mga nephew and dalawang nieces ko. And then si mama at si papa inaalagaan ko din, 'yan. So far naman, kung may dumating meron, pero hindi naman tayo actively na naghahanap. Oo, hindi Kaya naman routine. Basta kung meron, meron. para kasing responsibility din 'yan. Lalo na kung, travel ako, marami akong pinupuntahan, ayoko na ng may naiiwan. Kung merong magtitiyaga, magpapasensya, why not? Na-experience So, na natin 'yan, so kaya ah, sige. Pero sinong mga ano mo, mga type mong showbiz personality? ayun, Type in the sense na gustong parang ano lang naman, wishful thinking na gustong makarelasyon para makita ko lang ano bang klaseng tao ang type ni Chris. gusto ko kasi yung sino nga gusto ko sana yung milyonaryo. Hindi, Ah, yung Ah, si ano, sino ba yun? Hindi medyo kasi international yung mga tinitingnan ko dito, eh, kailangan meron sila sa Pilipinas siguro hindi ko alam kung sino, baka actually medyo luma nga sino ba 'to? Sino yung chef diyan? Si chef, yung famous na chef na naging celebrity na naging ka-partner ni Jody Santamaria? totoong chef ba? Naging artista yun, naging commercial lang siya ng Chowking, ewan ko kung sino yun. Basta siya. Gusto ko kasi Ah, medyo okay. matu Oo. Gusto ko kasi medyo matured, kailangan medyo matured ng konti, yung tipong late 40s or early 50s, ganyan. So, hindi celebrity, hindi artista. Artista din yata yun, eh, ala na kasi akong update. Miguel si Gabby Concepcion, babalik ulit ako si Ariel Rivera, ganyan. Ayun talaga pinaka-ano niya, pinaka-ideal na crush ng Ariel Rivera, ganyan. okay. Going ba kay Sharon and Gabby, pag nag-concert sila sa Amerika, kasi syempre dito tapos napanood na namin yung concert nila from Mall of Asia to Okada to Cebu eh. So may Oo. plano daw na galing dyan. Anong plano mo? If ever lang na mag-concert na matuloy ang concert dyan sa US. Nakaka-throwback kapag gano'n. Siyempre panonoorin natin 'yan ng, paghahandaan kung sakaling sana sa Texas sila. Ngayon si Jaya kasi yung ano natin, eh, nakaka-throwback pagka naririnig mo yung mga classic na kanta, ganyan. Kamusta Hmm. si Jaya? Ay, okey naman. Andun yung anak niya, naka-follow kami sa Instagram. She's living Oo. a family life. Yeah, Mm. she spends, nakita ko yung mga Instagram post niya, eh.
mga time niya sa anak niya na sa school, ganyan. And then, right now, yung organizer, yung producer, kaibigan ko, si MK. Kaya, Pero nakakasama mo na si Jaya. I mean, ah this time pa lang, yan, this time ko pa yun lang siya. pala. Si Pops Fernandez dati, yung Hmm. nag-concert sila dati dito eh. Kaso naman na-quarantine kasi may na COVID. Okay. Yes. So, so yun, hindi ko na naman pwedeng sabihin na mahilig ka sa showbiz kasi parang more on business ka eh. Although may experience ka sa showbiz, kaya lang mas ang focus mo ay Mm. negosyo rin, di ba? Okay, kasi pakiramdam ko phase ang ano eh, 'pag, sa celebrity dapat meron kang next step mo Hmm. na hindi kasi pangmatagalan ng pag-aartista, 'di ba? Katulad yata ni Marvin Agustin, kailangan meron kang next plan na maging, business Mm. ka, na yun Meron yung kang fallback nga, oo, para sinasabi nila. kung wala ka ng project, meron ka pa ring income sa either rental apartment, either may restaurant ka. Si Marvin Agustin na 'yan, isa ko ding gustong ano 'yan, dahil meron siyang gumagawa siya ng mga lechon, eh. Nakita ko Oo. yun. Ay, yung isa pala si ano, si Isko Moreno. Okay. Si Yan, Isko, anong level yung ano mo sa kanya, pag-idolize mo? nasa 9, yan, nasa Oo. 9 si Hindi, Isko. idol mo lang siya as like katulad ng iba, like halimbawa katulad na Paolo, Tony Advice, or medyo personal lang gusto mo sa kanya? Ay, okey naman siya na ano, parang mentor ganyan, si Isko Moreno, pero puwede rin parehas. Pero Ah, ibig ko sabihin, dahil 'di ba rags to riches si Isko yes, Moreno. super. Yun talaga yung kwento ng rags to riches mula sa ano, dito Tondo na Nagpunta ako sa office naglamay na niya. nagpunta lang sa Europe. Talaga? Oo, diyan sa BGC nung tapos na siya, nandun sa Mm. Facebook ko yung mga picture. Tapos very ano siya, very accommodating. Siya pa yung naghawak ng camera para mag-selfie kami. Yan, kaya Hmm. gano'n siya, very approachable at saka hindi maarte. Ayan, Oo. basta hindi mo na kailangan magtanong ng 2 beses para magpa-picture. Hindi ko na Picture na ka itatanong kung hindi ko na itatanong kung binoto mo siya or hindi. hindi ako nakaboto, Talagang na-announce mo na hindi ka naka-bond. hindi Pero ako eto na nakaboto, lang, eh. oo, paano ka nag-e-enjoy? Ano yung parang mako-consider mong parang hindi bisyo eh, kung paano ka nagiging masaya diyan? Ano, nagta-travel, minsan pumunta ako ng California. Tapos, punta ako ng Colorado, gano'n. Traveling is, very healthy, yung wala kang masyadong iniisip muna sa trabaho. Kasi do'n importante yun, eh, para meron kang, ah, time to reflect. Katulad mo Mm. kung sasakay ka sa bus or eroplano, titingnan mo lang yung ulap, tingnan mo lang yung view, and then you look back, anong mga na-accomplish mo, ano yung mga plano mo. Parang nandun yung sense of me time na tinatawag, 'di ba? Nakasakay ka Ayan. 'di ba sa eroplano nakikita mo lang yung mga ulap. So ang ano siya, nakaka-therapy. We ano nga, eh, encourage everyone na dapat nagta-travel kayo once, a year Mm. para ma-recharge kayo. So traveling is therapy for me. So yun yung fun sa'yo, yun yung parang Mm. usual na ginagawa mo para mag-enjoy ka. Kasi 'di ba Oo. minsan very toxic din naman, hindi naman toxic ang pagtatrabaho, pero kaya lang minsan kailangan mong huminga eh. Kailangan mong huminga kasi the more na nakatutok ka sa trabaho, the more na pakiramdam mo wala kang na-accomplish, the more kaya pagka nandun ka sa katulad natin 'no, mag-e-edit ng video, another is studio, parang yung life mo is plug and play, then wala kang time para tumingin sa taas na, "Oh, wait lang, ang ganda pala ng ulap 'no, o ang ganda pala nung daanan dito na tapos ang ganda pala ng bundok, 'di mo alam may ganito palang beach dito." Yung mga gano'ng bagay na hindi natin nakikita 'pag masyado tayong, focus. So, hindi naman masama maging focus, pero ang importante may balance na Oo. makita mo yung Yun nga yung magagandang sinasabi bagay. niya, dapat meron kang time na amuyin ng mga bulaklak, yung Mm. mag-enjoy sa nature, yung mga ganyan. Tsaka kahit maglakad lang sa park, well, 'di ba may mga freedom park tayo? Oo. Minsan 'pag nasa sasakyan ka hindi mo makikita lahat, pero 'pag naglakad ka, "Uy, ano pala 'tong, very historic pala 'tong building na 'to," gano'n. So, iba 'pag naglalakad, kaya yun ang Ayun. suggestion natin. Since konti na lang ang oras natin. Anyways, meron ka pa bang mga gustong i-promote or mensahe para sa mga Pinoy
na nangangarap pumunta ng Amerika, and at the same time, Pinoy dyan sa Amerika, kung anong mga dapat tamang gawin nila? I think ang ano natin, sabi nga, dapat malalim yung dahilan natin sa mga bagay na gusto nating gawin. Hindi lang dapat material, dapat naka-enclose dyan yung pangarap mo sa sarili mo, ano yung pangarap mo sa pamilya mo. And most importantly, kahit saan ka makarating, dapat lagi ka save at mag-iisip ng investment sa bawat income. Kasi yun yung sinasabi natin na ang kita, kahit saan ka kumita, kung magastos ka, magiging broke ka, mawawalan ka ng pera. Dapat importante na habang malakas ang kita, malakas din ang save, malakas ang investment, yung matitira, yun na lang yung panggastos at saka pangtulong sa pamilya. Hindi naman masamang tumulong, pero dapat nakabudget ang bawat tutulungan. Hindi yung all out. Hindi all out kasi minsan wala ka na nga sweldo, binigay mo pa dun sa kamag-anak ng tatay mo na bulag. Hindi naman, magbigay ka lang ng bagay ng pera na sa tingin mo hindi mo kakailanganin in the next 2 years or more. Yung pinaka-importante, magtira sa sarili, if ever. Oo. Yun ang kanay ka. Hello, pag at the end, ikaw naman ang nga. Saka, Yes, correct. diba Anyway, namin ganun? Yeah, maraming salamat. At syempre, yung, nice talking to you. Pero yung apelyido mo, pang mayaman. Parang parang hindi halata yung kwento mo kanina, parang hindi ka nagdaan sa ganun mo. Yung joy mo, hindi pang mahirap eh. Wish ko nga eh. Oh. Sana naabunan ako nung apelyido, kaso wala eh. Okay. Anyway, good luck, Chris, and maraming salamat. And Happy New Year na, and Merry Christmas pala muna. Maligayang Pasko, at sana pag nandito ka sa Amerika, nandito ka na sa Pilipinas, magkita tayo. At syempre, i-hook din kita kay Ray Pumalay para ma-interview ka niya kasi maganda rin yung platform niya, pang Abante News Online, yung Abante Link. Kakausapin ko siya tungkol doon. Tapos, magkakalala kami. Ayan, by the way, saan ka dyan sa Manila? Ay, dati sa Quezon City lang, pero ngayon nasa San Mateo na ako. Umuwi na ako sa family. Before pandemic. Kasi medyo pag mag-isa ka sa bahay, dati housemate ko sila, Ate Gay. Kaya mga nasa isang bahay kami. Di ba si Ate Gay nag-show din dyan minsan sa America. And maraming salamat, Chris, and good morning again dito sa Pilipinas at magandang gabi dyan sa US. Thank you very much. Ingat. Mabuhay. Mabuhay din. Thank you. Bye-bye.